nandito naman po kami para sa pagkakayang ko ng salita ng Panginoon. Sa napakaganda po na Marami ka na napitikan? Kasama po kami. sa pagkulay-kulayan, sapagkat kapag ang salita ng Diyos ay panatin na palisip natin, may iwasan po natin yung pangagawa ng kasalanan, may iwasan po natin yung pangalisip na kasama. Kapag ang salita ng Diyos ay nag-aari sa ating isipan. Alam niyo po kapatid na ang ating pag-ginagawa ngayon ay iniisip po natin ito. Ibig sabihin, lahat ng inikilos natin ay nagagaling po sa ating isipan. Kaya nga po importante na sa isang tao, nag-ahari sa kanyang salita ng Diyos. Kapag isang tao ay nag-ahari ng salita ng Panginoon, lahat ng kanyang gagawin ay puro kabutihan. Lahat ng kanyang gagawin ay nakakalugod sa Panginoon. At nakakaiwas siya sa masamang gawain. Nakaiwas siya sa mga masamang kaisipan, sa mga masamang pagpaplano, sapagkat ang isipan niya ay puno ng salita ng Panginoon. Siguro naman hindi natin iniligid sa ating alaman na nasa lugar tayo kung saan ay exposed po tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga, ilang beses na natin narinig ang salita ng Panginoon o paulit-ulit na lang narinig natin ang salita ng Diyos. Pero gaano nga ba ito mga kapatid na importante sa ating buhay? Kahit na mga kapatid na araw-araw po natin itong mahinig. Ikumpara ko ito mga kapatid sa pagkain natin kinakain araw-araw. Ang kanin po na ating pinakapangunahing pagkain sa ating mga Pinoy. Kapag po ang kanin ay nawawala sa atin sa isang araw, hinahanap-hanap po natin yan. Ilang taon ka nang kumakain ng kanin? Meron bang nagbabago sa lasa ng pagkain? Kapag kanin ba ay nagbabago ang lasa? Ilang taon ka na kumakain ng kanin? Hanggang ngayon, nagtatrabaho ka para ibili mo ng bigas, ibili mo ng pagkain. At yung pagkain ngayon, dahil yung binibili, ay pari-parehas na po yan ang lasa. Pero kinakailangan mo siyang makain araw-araw para masustahin, mapanatili ang kalusugan ng iyong katawan. Ganyan din po sa ating spiritual na katawan mga kapatid, kinakailangan din po natin na palaging maririnig ang salita ng Diyos. Kahit araw-araw po ito, mas maganda, oras-oras mas maganda, na nagpupuno ang iyong kaisipan ng salita ng Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 1, verses 20 to 25, mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, pinatayang ninyo ang inyong sarili. Kapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at pinatibukan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik na at nagpapatuloy sa pagsunod sa kaulusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi sa katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Yan po ang salita ng Diyos na ipahayag ngayong gabi sapagkat inihanda tayo ng Panginoon sa maraming mga mensahe ng Diyos. Bawat araw, nais ng Panginoon, marinig natin ang kanyang mensahe sapagkat ang mensahe ng Panginoon ay siyang pagkain ng ating kaluluwa. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain o sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagbubutawi sa kanyang bibig. Ibig sabihin, pinatunayan po yan mga kapatid, na maraming naglilingkod sa Panginoon noong kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo na even si Jesus ay hindi kumain sa loob ng 40 days and 40 nights. Si Moses hindi kumain ng pagkain sa loob ng 40 days and 40 nights. Bakit po mga kapatid? Dahil napatunayan dito kapag ang salita ng Diyos ay nagpapakinggan natin, ito po ay magbibigay sa atin ng buhay. Ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga po, sabi sa Biblia, hindi lamang nabubuhay tayo sa tinapay o sa pagkain o sa kanin, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, importante po na ang salita ng Panginoon, naririnig po natin ito araw-araw. Bakit po? Dahil kasama ito para tayo ay mabuhay. Kasama ito para tayo ay makapamuhay dito sa sanlibutan. Kasama po ang salita ng Panginoon. Sa katunayan po mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha po niya ang lahat ng bagay. Nung nilikha po ng Panginoon ang mundo, salita po ang kanyang ginamit. Sinabi niya, magkaroon ng lahat ng uri na nabubuhay sa tubig at nagkaroon nga. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop na nabubuhay sa lupa at nagkaroon nga. Nagkaroon ng mga puno, lahat ng uri ng halaman. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po sa salita ng Diyos, lahat po ay kanyang magagawa. Sa salita po ng Panginoon
ay mabubuhay po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya po kapag narinig po natin ang salita ng Panginoon sa kahit anong paraan, sa TV, sa radyo, dito man sa palengke, sa bus, o kahit saan, narinig mo ang salita ng Panginoon, pakinggan mo ito, sapagkat ito ay pagkain ng spiritual na katawan. Ito ay pagkain ng iyong spiritual na buhay. Ibig sabihin, bubuhayin ka nito na salita ng Panginoon, gawin kang malusog, at ilalayo ka sa kasamaan. Kapag palagi mong naririnig ang salita ng Diyos, ilalayo ka sa kasamaan. Sapagkat ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sabi ni Santiago, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Huwag po natin itong pakinggan at agad na kalimutan. Dahil ang salita ng Panginoon ay kailangan isina sa buhay natin ito. Ina-apply natin ito sa ating buhay. Yan naman po mga kapatid ang gusto ko sabihin sa gabi ito. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa atin mga kapatid, magandang gabi po sa atin. Narito po mga kapatid, maghahayag sa salita ng ating Panginoon na Diyos nating buhay. Sa ngayon po tayo ay nagkatayo sa kanto po, buhay po ang kamatayan ay Diyos ay nagsasalita sa atin ngayon. At ang kaniyang mensahe ay simple lang, magbalik loob kayo. Ang sabi po sa Gawa 3:19, kaya ngayon kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, magbalik loob kayo at magsisi kayo upang mabura ang inyong mga kasalanan, upang sa araw na yaon ay magbigay ako sa inyo ng isang panahon ng pagkakataon upang mabawi ang lahat ng mga araw at nagdaan mula sa inaalis ko sa aking presensya gitna sa ninyo. Magbalik loob kayo sa Diyos sapagkat tayo ay naging malayo sa Kanya. Tayo ay naging malayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga utos at sa Kanyang pagmamahal. Sinabi sa Salmo 103 verse 8, ang Diyos ay mabagin at mabait at ang kaniyang pagmamahal ay walang hanggan. Ngunit ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin mga kapatid. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaniyang gustong ipaalam sa atin sa lahat na may pag-asa pa. Kaya ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat na bagay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti sa mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon ay nagbigay talaga yung nag-iisa niyang anak, binigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, tayo po mga kapatid na tayo'y balik loob sa ating Panginoon. Tayo yung magsisi sa ating mga kasalanan, magtalikod po tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Tayo po mga kapatid, ngayon, saan ka man ngayon, nakarinig ka man ngayon, mga kapatid, ay tanggapin mo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Buksan mo ang isip, ang puso mo na gawin mo maging Lord, maging Savior ang ating Panginoon sa iyong buhay. Mga kapatid, narito kami, nagdali pag may trabaho. Ano ko na yung phase 3? Kaya mga kapatid, ikaw po magdesisyon kapatid na ikaw ang magbigay ng desisyon sa iyong buhay, na magdesisyon ka na magbalik loob sa Panginoon. Kaya ang Panginoon lang ang magaligtas sa iyo. Ang Panginoon lang ang daan patungo sa Ama. Kaya mga kapatid, magdesisyon ka. Ano mang ginagawa mo ngayon, magdesisyon ka na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Dahil
Siya lang talaga ang daan patungo sa Ama. Kaya ang lahat nandito sa ating mga bagay na dito na nakikita natin sa mundo, temporal lang to, mawala lang to. Pero ang ating Panginoon Diyos na buhay, siya lang talaga ang makaligtas sa atin. Kaya mga kapatid, magdesisyon tayo na sikapin natin na iwasan ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya ang Panginoong Hesus, handa siya na tanggapin niya ka sa kanyang buhay. Mga kapatid, hanapin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Tingnan mo sa iyong sarili kung gaano nakalayo, kung gaano nakalapit, kung nandyan ka pa sa presensya ng Panginoon. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, hindi natin alam kung bukas, ngayon, susunod na oras, o ang buhay natin nandito pa. Dahil ang Panginoon lang nag-alam sa ating buhay. Kaya anumang ginagawa mo, anumang kasalanan mo, ako kasama yung kasalanan ko din. Yung kasalanan ko sa Panginoon na ako lasintiro, drug addict, lahat na bisyo na dito sa akin. Pero sitakta ko ang Panginoon na nag-desisyon ako na sumuko sa Panginoong Hesus. Doon ko nagkilala na ang Panginoong ang Diyos na buhay na anak ng Panginoon. Na wala siyang makantay, hindi siya na tanggapin niya ano ba ang kasalanan mo. Mamamatay tao ka pa, ano ba ginawa mo, hipis ka pa, basta mag-desisyon ka lang na tanggapin mo ang ating Panginoon na ating Panginoong Hesus na maging Diyos na ikaw mag-desisyon kapatid. Kaya mag-desisyon ka nga i-surrender ang buhay mo sa ating Panginoon. Dahil ako, hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako dito. Kaya ang Panginoon lang ang nag-awak sa ating buhay. Kaya mga kapatid, iwasan na po natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Magsisi po tayo at magbalik sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus lang ang daan patungo sa Ama. Ngayon, dito, happy tayo dito. Pagkada, maraming pagkain, masarap na pagkain. Pero hindi natin alam kung makapasok pa tayo, kung hindi tayo mag-desisyon sa ating sarili na magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang Diyos, pinadala niya ang nag-iisa niyang anak para makaligtas sa atin. Ngayon ang kabutihan ng Panginoon ng ating Diyos Ama, nag-iisa niyang anak, pinadala niya para sa ating mga kasalanan. Binuhos ang dugo sa ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, nilinis niya tayo. Ang ating na po kapatid, tanggapin natin na maging Lord, maging Savior ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya yun lang po ang paraan, yun lang ang pag-asa para tayo ay makapunta sa kalangitan. Kaya mag-isyon ka kapatid, dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Ngayon, busy ka sa pagbili, busy ka sa pagbibinta, busy ka sa pag-aral, pero ang buhay natin hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya magbalik loob ka sa ating Diyos, magbalik loob ka sa ating Panginoong Hesus. Dahil hinalay niya ang buhay niya sa iyo, hinalay niya sa akin, hinalay niya sa lahat. Kaya ang mag-desisyon tayo na tanggapin natin ang ating Panginoon. Ako, wala akong pinag-aralan kapatid. Nakatayo ako dito, i-reveal lang ako. Pero ipatutuo ko ang kabutihan ng Panginoon na binago ako ng Panginoon. Na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos walang makapantay sa Kanya. Walang katulad. Ang kabutihan ng Panginoon walang katulad. Kaya lahat ginawa ng Panginoon para tayo'y maligtas. Nala niya ang sarili niyang buhay
para sa atin. Diyos na siya, bumaba pa dito sa lupa para sa atin lahat. Dahil Diyos tayo kamahal ang ating Panginoon. Binasan niya ang insurance na kapatid na tayo'y maligtas. Kaya mga kapatid, mag-desisyon ka na magbalik sa ating Panginoon. Yun na po ang ating pagkain. Nawa ko nyo, nawa, sa natin. Come on, we sing together.